Kaso pag nagsasalita ako ng masakit, nagagalit kayo sa akin. Alam nyo, pasalamat kayo sa Diyos. Jesuryanong bumabati ko sa mga tarantadong pastor. Kung hindi, lahat ng tao sa Pilipinas maliligaw. Sa relihiyon, ang pinag-uusapan na kaluluwa. At pag yan ay naipahamak mo, wala ka ng paraan para magbawi pag nakuha yan ng demonyo. Katanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... Itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Mag-isip ka po, kapatid. Si Manalo, anghel. Si Kristo, tao. Anghel pala si Manalo. Si Kristo naman ay tao. Tapos, iglesia ka ng tao. Iglesia ka ni Kristo. O ano ngayon ang labas mo niyan? Di ba kakatuwa ka nun? Anghel si Manalo. Si Kristo, tao. Mas malakas yung anghel kesa sa tao. Hindi kaya ata marunong mamili, kapatid. Kaibigan, ang Iglesia ni Cristo ay hindi lamang po kinoconsider, kundi aming itinuturo, sinasampalatayanan at pinaninindiganan na ang Panginoong Kristo po ay tao at hindi Diyos. Ang Panginoong Kristo po ay tao at hindi Diyos. Tao at hindi Diyos. Tamang pong liwanagin. Yung nakasulat doon sa, yung nagsulat po kaninang babae doon sa entrance, ako po yung Edgar Rial. Hindi po ako Katoliko. Dalawa po ang Real dyan, Aristides Real. Siya po yung Katoliko, ako Iglesia ni Cristo at proud po ako doon. Kaya nagkakamali po kayo na ako'y Katoliko. Hindi, yun po kasi nakasulat doon sa entry rito, kapatid. Yung babae, sinulat niya INC. Hindi ko alam ho kung bakit nung dumating dyan, ginawa pong Katoliko. Sino ba yung nagsulat? Asan yung babae? Kasi pinagbibintangan tayo ng hindi maganda eh. Asan yung nagsulat? Ayoko nung gano'n, liwanagin natin dito yun. Dalawa, magkapatid nga kami. Yung kapatid ko yun. Sabi, tinalagay. Hindi naman nila iimbentuin yun. Siyempre, pag lumapit ka, kung ano sinabi mong reliyon, yun ang ilalagay doon. Alam niyo mga kababayan, ganito po yun. Kaya namin itinatanong ang reliyon ng dumadalo. Makikita po kasi kung meron po kaming survey kung ilan ang mga taong dumalong Katoliko, ilan ang Baptist, ilan ang born again, para meron kaming record ng mga dumadalo sa ganitong pagtitipon. Pag sinabi mong Katoliko ka, siyempre Katoliko ilalagay doon sa ano. Wala naman dahilan para mag-invento yung tagasulat ng kung ano eh. Siyempre, kung ano yung sinabi, yun ang ilalagay doon. Ikaw ba ang nagsulat niyan? Number 34, Edgar Rial. Katoliko nakalagay. Sinabi niya sa'yo, Katoliko siya? Opo. Ito po naka-record sa entrance. Ito yung duplicate copy, oh. Nakakalitukan po yan. Iglesia ni Manalo. Nakakalitukan po yan. Pero ang kakilala po niya, Katoliko siya. Ay, hindi ito, kapatid. Yun ang nakasulat doon eh. Kung ganun po, wala po problema doon. Kasi kapatid, mahirap imbentuhin yun eh.
Alam mo kasi, sige na po. sunod-sunod na pumapasok, nililista, may duplicate copy yung nakarating sa akin, may duplicate. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, pinalista mo rong Katoliko, nung makarating sa akin yung kopya, naging Katoliko, iglesia ka pala ni Cristo. Pero, Ang nakalagay kasi, duplicate carbon copy Ito, carbon copy May carbon copy at may original. Kaya kung ano yung nalista ron, yun ang makakarating sa akin. Hindi mo naman pwede sabihin binago carbon copy carbon copy, ito bayain na po, bayain na. Hindi, alam mo, masamang reflection yun sa amin na kami nag-iimbento. Hindi Hindi ho. namin, kahit kailan di namin ugali na sa ganitong harapan magtanyag ng kasinungalingan. Naniniwala kasi kami ang kasinungalingan kay Satanas, kapatid. Hindi tayo nagbabago ng ulat. Ayan Katoliko nakalagay. Pwede na po magtanong. Sige po. Kanina pa po yung binabanggit. Meron po ba kayong nabasa sa Biblia, from cover to cover, na iglesia ni Manalo? May papaliwanag niyo po ba? Aba, paano mababasa sa Biblia yung iglesia ni Manalo? Kay Manalo yun, di naman sa Diyos yun Hindi mababasa yun. Hindi mababasa yun. Pero, may mababasa ako sa dokumento na sinasabi ni Manalo may iglesia siya. Pakinggan mo Pakilagay sa screen. Yung sa Free Press. February 11, issue ng Free Press. Nandun ito sa National Archives. Ano ang sabi ng ulat dito? Pakinggan nyo. When we expressed shock at such censorable language, Manalo said, "Why? Who is Quirino? He is a man just the same as I am." Ayon. Nung masyak kami, dun sa lingwahe ni Manalo, nagulat sila, ganun kataas magsalita si Manalo. Sumagot si Manalo. Sabi ni Manalo, bakit? Sino ba si Quirino? Tao rin siyang kagaya ko, sabi ni Manalo. Tapos, "I am not afraid of him." hindi ako takot sa kanya, sabi ni Manalo. Presidente yan Presidente yan si Quirino. Sabi ni Manalo, hindi ako takot sa kanya. Tuloy. "Show fear to no man. Huwag kang matakot kahit kaninong tao, sabi ni Manalo. That is the best way to defend your rights." Ikaw ang pinakamabuting paraan para maipagtanggol mo ang iyong karapatan, sabi ni Manalo. Tapos, "Members of my church were beaten up." ang kaanib ng aking iglesia ay pinagpapalo. Allegedly, pinagpapalo raw at binugbog yung kaanib ng kanyang iglesia dahil daw kay Quirino. Yan. Kaya sabi ni Manalo, aking iglesia, ano tatawag ko? Iglesia ni Manalo. Ginagamit nyo lang. Tinan mo Ang isa pang batayan ko kung ba't ko tinatawag iglesia ni Manalo. Ang katunayan, nasa husgado na yan Nasa husgado na yan. Idinidimanda na ako ng mga ministro nyo, ba't ko raw sila tinatawag iglesia ni Manalo? May batayan ako Sino ba ang nagtatag niyang iglesia nyo? Basahin natin ang rehistro. Pakilagay sa screen. That the founders of this association are Felix Manalo, residing in Taguig, PI. Pedro Inocencio. Sino raw ang nagtatag ng relihiyong ito? Ang mga nagtatag, the founders of this association are Felix Manalo, Pedro Inocencio, Atanasio Morte, etc. Sino nagtatag? Si Manalo. Kaninong iglesia? Di iglesia ni Manalo. O anong masama ron? Walang masama ron. Maliban na lang, ikinahihiya mo yung pangalan ng puno mo. Ganon yan. Yan ang sagot ko sa'yo, kapatid. Wala sa Biblia yung iglesia ni Manalo, pero nasa dokumento. Isa pa pong katanungan. Sige po. Ano po ba pagkakilala niyo sa Panginoong Jesucristo? Yung nasa Biblia. At sino po ba talaga ang tunay na Diyos? Ganito yon. Yung tunay na Diyos, siyempre nag-uumpisa yung tunay na Diyos sa Ama. Ano? Ang Ama ay tunay na Diyos. Pero yung anak, kung tunay yung Ama, siyempre tunay din yung anak. Halimbawa, tunay na tao ka, magiging anak mo tao rin.
Hindi naman pwede yung kalabaw manganganak ng kambing. Eh, anak ng Diyos si Kristo eh. O Diyos yung Ama, Diyos din yung kanyang anak. Di ba? Basahin natin. 5:20 ng unang Juan. At nalalaman natin Pakinggan nyo, panoorin nyo sa screen mga kababayan. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo sa makatigbagay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Oh, bakit? Bakit sinabi ni Juan na itong naparito na anak ng Diyos ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan? Bakit niya sinabi? Sa 21, mga anak, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Dito pala sa mundo, maraming Diyos-Diyusan. Kaya nung pumarito yung anak ng Diyos, ipinakilalang tunay na Diyos. Kasi maraming siyang dinatnan, di tunay na Diyos mga Diyos-Diyusan Ang katunayan, sabi ni Pablo sa Galacia 4:8, pakinggan niyo ang sinasabi ng talata, gayunman, ng panahong yaon, yung nakalipas na panahon, na wala pa si Kristo, no? Sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutuboy hindi mga Diyos. Yung mga pinaniwalaan nila bago dumating si Kristo, hindi mga tunay na Diyos yun. Pero nung dumating si Kristo, sabi ni San Juan, ito ang tunay na Diyos. Kaya nung mag-usap sila ni Santo Tomas sabi ni Santo Tomas, Panginoon ko! Diyos ko! Sabi niya, sumagot ang Panginoong Jesus, dahil ako'y nakita mo, sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakakita, gayon may nagsisisampalataya. Amen? Wait tayo, sumampalataya ba si Tomas? Sumampalataya! Mapalad kahit hindi mo nakita kung sasampalataya ka. Paano ang pananampalataya? Kagaya ng pananampalataya ni Tomas. Ano ang pananampalataya ni Tomas? Panginoon ko! Diyos ko! Ano si Kristo para kay Tomas? Diyos! Di naman niya sinabi, Panginoon ko! Tao ka! Wala namang ganun Ang nakalagay, Panginoon ko! At Diyos ko! Yun. Yung Panginoon niya, Diyos niya, si Kristo yun. Di naman masama yun. Nasa Biblia yun. Huwag mo naman sabihin, si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Tinawag siyang Diyos ni Tomas kung hindi siya tunay na Diyos, sana sabi ni Kristo, Hoy Tomas, nagkakamali ka, tao ko, no? Tumigil-tigil ka, sana ganun. Hindi, ang sagot ni Kristo sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakita, gayon may nagsisampalataya. Paano? Gaya ng pananampalataya ni Tomas na Panginoon ko, Diyos ko. Nasa Biblia yun Hindi naman natin pwedeng alisin sa Biblia. Babasahin ko. Bakit meron tao? Bakit yung may tao? Kaya nga nagkagagalaiti yung ministro ni Manalo, si Kristo tao! Bakit? May tao kasi talaga ano ba yung tao? Pakinggan nyo, 1:14 ng Juan. at nagkatawang tao ang berbo. Alin daw po yung tao? Yung katawan. Nagkatawang tao. Hindi namang nagkatawang kalabaw. Nagkatawang tao. Kaya yung tao, yung katawan. Pero sa loob ng katawan, ano yung nasa loob? Nagkatawang tao meron sa loob yun Basahin natin ang Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspunan ng pagladyos sa kahayanan ayon sa laman. Yun. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Doon sa katawan, sa loob ng body, nandun yung Godhead. Kita mo? Tao ba yun?
May tao yun. Ang tao yung katawan. Basahin natin ang Pilipos 2:5 sa Magandang Balita Biblia. Basa. Magpakababa kayo tulad ni Kristo ito. Bakit? Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Kita mo, kahit siya Diyos. Diyos ba hindi? Ulitin nga natin yung 6. Kahit siya ay Diyos, hindi niya siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. O, lagyan natin sa King James Version ng English. 2:6. Who, being in the form of God, thought it not a robbery to be equal with God, but he humbled himself and made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. In the likeness of man. Eh, siguro yung retired teacher dito, sasabihin niya, hindi ko naman binabago, di ba? Nakalagay ho, ano? Sabi, he took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Ayan. Siya'y nakitulad sa tao. Meron ba naman tao na makikitulad pa sa tao? Oh. Masama implikasyon nun. Halimbawa, kayo tatang. Kayo, nakikitulad kayo sa tao eh. Ano ibig mo sabihin sa akin? Baboy ako? O animal ako? Hindi, tao ko talaga eh. Masama implikasyon, pag tao, hindi na makikitulad sa tao. Kaya nakikitulad sa tao dahil hindi nga talagang tao. Basahin natin ang King James Version sa Tagalog. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay ho ba o hindi? Pantay. Pero hindi niya inaring isang bagay na rapat tanangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, kinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Yun po nasa Biblia. Diyos yan eh. Anak ng Diyos, siyempre Diyos. O sasabihin mo iba, kung tunay ay kan Diyos si Kristo, tunay na Diyos pa rin ang Ama, dalawa na ang Diyos. Ano problema mo? Asan ang problema? Wala. Sasagutin ni Kristo yan. Walang problema. Magiging dalawa ka. Ang sagot naman ni Kristo ganito. Gis 30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. May problema ba? I and my Father are... Oh, di ba? Arwan. Kung ano ngayon ang pakialam natin, yun ang gusto niyang bilang. Ikaw, kung magbilang ka, 1 + 1 = 2. Ang Diyos pala, 1 + 1 = 1. Uy, iba ang bilang ng Diyos eh. Iba. Katunayang iba ang bilang ng Diyos, 19:5 ni Mateo. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Tingnan mo yung mag-asawa pala, isa na lang. Pero dalawa yun. Pero isa. Kaya yung iba, kung si Kristo ay tunay na Diyos, ang Ama ay tunay na Diyos, kayo magkakadalawa. Hindi, ikaw bahala. Pero pag Diyos tinanong mo, isa lang sila. May problema ba ron? Ang problema ron. Pagkatakot na maging dalawa. Maganda nga yun eh. Ganon yun. Pero ang totoo nananatili na si Kristo po ay Diyos. Anak siya ng Diyos eh. Ang katunayan nga no, kasi ang tao kasi, alam niyo po ba ang tao mga kapatid? Yung terminong tao, ang tao galing sa alabok. Di ba? 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao
tao'y naging kaluluwang buhay. Oh. And God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Tanyo, saan galing ang tao? Sa alabok. Tingnan nga natin yung anak ng Diyos kung saan galing, kung galing sa alabok. Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Pinari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Iba na ito. Iba ito. Nalagay na ako mula pa nung araw, mula pa nung walang pasimula. Bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas. Ay, tingnan na yun. Bago pa pala nalikha ang lupa. Saan ba galing ang alabok? Hindi ba sa lupa? Wala pang lupang panggagalingan ng alabok. Nandun na ito eh. Paano naging tao ito? Oh, isipin nyo nga. Bago niya nalikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Ha? Ano kasunod? Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Biro mo, tinatatag pa lang pala langit, nandun na yan eh. Tatanungin natin ng Biblia, sino yan? Na itinatatag pa lang ang langit, nandun na siya. Nang itatag niya ang langit, nandun ako. Bago niya ginawa ang sanlibutan, pati alabok ng sanlibutan, nandun na ako eh. Sino ba yan? 2:7 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yung karunungan na kinalaga ng Diyos, bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutan ito, sapagkat kung sa kilala sana nila ay di ipinako sa krus. Nakita niyo yun? Sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yung karunungang itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Ito pala, nakatalaga na bago pa nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, di ipinako sa krus. Sino ba yung pinako sa krus? Si Kristo pala eh. Hindi pa pala ginagawa ang sanlibutan eh. Nandun na yun eh. Kanyang karunungan ang tawag sa kanya eh. The wisdom of God. Bago pa nila lang sanlibutan, kasama na siya ng Diyos. Ha? Tutuloy ko mauli yung 8:22. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. Samantalang ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol, ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan, ng kanyang itatagal langit, nandun ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, ng kanyang pagtibay ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping niya ako. Nasaan daw siya? Magkasama na sila eh. Kaya nga nung gagawa ng tao, sabi niya, at sinabi ng Panginoon, 1:26, pakilagay sa screen, lalangin natin ang tao. Lalangin natin. Kailan ho ba ginagamit, ma'am, yung natin? Pag may kausap. Kasi kung siya lang mag-isa, sasabihin niya, lalalangin ko ang tao. May kasama siya. Sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Edi may kausap siya. Yung kausap niya, hindi anghel.
Sabi kasi ni Manalo, anghel daw yung kausap. Mali. Kasi yung kausap niya, kasama niyang lalalang eh. Hindi naman kasama lalalang ang anghel eh. Ang anghel kasi nilalang din eh. Hindi pwede yung anghel ang kasama ron. Ang kasama rito, kasamang lalalang. Lalangin natin. Sana kung hindi kasama yung kausap, hoy, lalalang ako, manood ka. Di ba gano'n yun? Kung sabi niya, lalangin natin. May concerned yun eh. Sino ba yung kasama niya nung lalalangin yung tao? Pakinggan nyo, sa 2:10 ng Efeso, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Tamo? Sino kasama niya? Si Kristo, kasama niya sa paglalang ng tao. Kapatid. Yan po ang katotohanang sinasabi sa Biblia na hindi pwedeng alisin, burahin ng paninira sa akin ng mga ministro ni Manalo. Palagay mo na ako na pinakamasamang tao sa mundo. Yung bang mga talatang binasa ko, kaya mong tutulan? Hindi nabubura yan sa Biblia. Napatunayan nyo na, halimbawa, mandarambong ako, o ako'y mangho-hostage, ako'y mandurukot, lahat na ng napatunayan nyo na totoo yung binasa ko. Diba totoo yun? Na si Kristo ay karunungan ng Diyos, na wala pang mundo, mayroon ng karunungan ng Diyos, kaya hindi tao si Kristo. Yan ang aming paniniwala. Kapit. Tinanong ko sa Guagua yung ministro ni Manalo, sino baka ako yung tinutukoy sa 4:4 ng 2 Korinto? Sinagot ako si Satanas, sabi niya. Basahin nga natin yung 4:4. Nabinunkad ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sugilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, yung si Satanas sa Biblia, tinatawag siya na Diyos ng sanlibutan. Tanungin mo sa iglesia ni Manalo, payag sila na si Satanas, Diyos ng sanlibutan. Payag sila ron. Hindi sila tututol doon na ang tinutukoy na Diyos ng sanlibutan, si Satanas. Bakit si Satanas pumapayag silang tawagin Diyos? Ba't si Kristo ayaw? Nakita nyo logic, mga kapatid? Totoo ba na si Satanas ay Diyos ng sanlibutan? Tinatawag ba siyang Diyos? Tinatanggap ba ni Manalo? Bakit si Kristo kahit kapirasong puwang ng pagka-Diyos ayaw mong bigyan? Masyadong malaki galit mo kay Kristo. Masyadong malaki galit kay Kristo. Walang ka-chance si Kristo. Eto pa. Pilipos 3:19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapulihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Bantian, tinatawag na Diyos o hindi? Tanong, may dumidiyos ba sa tiyan? Meron. Sa pera nga, may dumidiyos eh. Tamo? Ang sabi ng Biblia, ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Bakit tinatawag na yung tiyan ay Diyos nila? Ano ba ginagawa nila sa kanilang tiyan? Kaya tinatawag na yung kanilang Diyos ay kanilang tiyan. Pakinggan nyo sa 16 ng Roma. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya pala tinatawag na yung kanilang tiyan, ang Diyos nila, dun sila naglilingkod sa kanilang tiyan. Hindi si Kristong Panginoon ang pinaglilingkuran nila, kundi ang kanilang sariling. Kaya ang kanilang Diyos, ang kanilang tiyan. Sabi ni Pablo, yung ba tiyan, Diyos o hindi? Kakatuwa namang tinatanggap mo yung tiyan Diyos. Tinatanggap mo si Satanas Diyos ng sanlibutan. Si Kristo, kahit kapiraso, ayaw mong tawagin Diyos. Anak ng Diyos yun. Ang anak ng Diyos, tinatawag ng Diyos na
Diyos ayon sa Biblia. In what premise it was said, doon mo ang alamin. Ang sabi ni Kristo, nakatingala siya sa langit, Ama, makilala ka nila isang Diyos na tunay. O, okay naman yun, di naman tayo tutol dun eh. Nakatingala siya sa langit eh. Nasaan siya? Nasa lupa. Ano siya nun? Nagkatawan tao. Hinubad niya ang pagkapantay niya sa Diyos nung panahon na yon. O anong sabi niya? Makilala ka nila iisang Diyos na tunay. Tama, very good. Bakit? Hindi naman siya nagpapakilalang Diyos noon dahil nasa pagkakatawan tao nga siya at siya noon ay hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Tama o hindi? O nakasulat gusto niyo basahin natin Basa. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi pagkusino man niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Tao ba yun? Nakitulad lang kayo naman, nakitulad lang, ginawa nyo ng tao. Nasaan yung Diyos? Hinubad yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Ngayon, sabi niya, nakatingala siya, makilala ka nila Ama, iisang Diyos na tunay. Wala tayong usapan doon. Tama yun. Bakit? Nasa panahon siyang hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos at siya'y nagkatawan tao. Kaso pag nagsasalita ako ng masakit, nagagalit kayo sa akin. Alam nyo, pasalamat kayo sa Diyos. Yes, Surianong bumabati ko sa mga tarantadong pastor.